Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Ang gulo-gulo na, ano po? Napakagulo na. Napakarami ng taong lumalabas na may kaugnayan dito sa flood control projects na to. Ang mga nasa taas ay nagtuturuan na, kanya-kanya na silang kantahan, may nagre-resign na bilang representative ng sa Kongreso. Medyo talaga hindi lang medyo talagang magulo na, mukhang lahat talagang may kinalalaman dito sa sindikato na to at lahat halos ay nakikinabang dito sa flood control project sa mga anomalya dito sa ating bansang Pilipinas. Okay, so hindi na po masaya, hindi na po maganda at hindi na nakakatuwa. Sobra-sobra na ang mga naririnig natin na mga pangungurakot at pagtuturuan ng lahat at halos lahat at matataas na tao dyan na nakapwesto sa ating gobyerno. Ano ang nangyari? Anong nangyari Pilipinas? Napakahirap po talagang mahalin. Okay, so nitong huli po, meron ng nagsalita na itong si Escudero, no? At ang sinasabi actually niya ay bakit siya lang? Bakit Senado ang natuturo sa mga investigasyon? Bakit hindi daw yung iba? Katulad ni Martin Romualdez na siya daw ang arkitekto ng lahat ng katiwalian sa budget na yan. At saka si Zaldico, bakit daw ang natuturo lamang sa ngayon ay itong mga senador? Dahil daw ba sila ay mas mataas kaysa sa mga congressman? Okay. Ang sinasabi niya, pag nagtuturo nagturo ka ay merong 3 daliri na nakaturo sa iyo. So, more or less, sinasabi na pag nagtuturo itong si Martin Romualdez, ang nakaturo daw na 3 daliri ay sa kanya, Okay, ito namang si Romualdez ay sumagot at pinaninindigan niya na wala siyang kasalanan, na hindi siya nangungurakot. Siyempre, yan ang lumalabas, at ang itinuturo ay si Chis Escudero. Bakit? Pumapapel na daw po kasi itong si Chis dahil sa pagtakbo ni Sara sa 2028. See? Lahat po ito ay politika. Lahat ay politika. At napapansin nyo ba ngayon kanina na nagkaroon ng budget deliberation ng Office of the Vice President? Napansin ko lang na lumalabas talaga na itong mga sangkot sa flood control projects ay nag-gravitate towards Sara Duterte. Sino ito sinasabi ko? Itong mga may aligasyon laban sa kanila, si Bongo, na ang sinasabi ay magdo-donate daw siya ng pera sa budget ng OBP na manggagaling daw sa budget ng opisina niya sa Senado. Aba, ito naman si Bongo para naman pera niya ang pinamimigay niya. Hindi naman po kanya yun. Pera ng taong bayan yan. Kung sa tingin niya ay kaya niyang mamigay at magbawas ng kanyang budget sa kanyang opisina sa Senado, baka naman po pwedeng sa halip na dun sa Office of the Vice President niya ibigay, ay dito na lang ibigay at idagdag na lang sa mga nangangailangang Pilipino. Katulad ng budget ng edukasyon, o budget sa health, di ba? I mean, pera mo ba yan, Bongo? Hindi Hindi mo pera yan.
Binibigyan ka ng karapatang gastusin yan para sa iyong opisina ng taong bayan para magawa mo ng tama ang iyong trabaho. Pero hindi po para ipamigay sa iba. Ano? Na isa rin namang kurakot na hanggang ngayon ay hindi pa mapaliwanag kung saan napunta yung kanyang confidential funds. Natutuwa na po nakakalimutan niyo ba itong sila Mary Grace Piatos? Di ba? Mukhang nakakalimutan niyo na eh. Hindi po dapat kalimutan yan. Hanggang ngayon, may pananagutan pa rin yan at hindi niya maipaliwanag yung kanyang confidential funds na milyon-milyon, daang milyon na hindi maipaliwanag kung saan napapunta at saan nagastos. Ano? Okay, tapos dadagdagan pa ang budget ng OBP. Di ba? Para ano? Para panggastos. Pagbigay na naman sa mga intelligence fund na hindi na naman account kung saan nagamit. Ano? Bakit ba init na init sila dyan sa budget ng OBP? Tandaan po ninyo, during that time, nitong si Lenny, si Lenny Robredo, nung siya Vice President, magkano ang kanyang budget, ha? Masyado siyang ginipit talaga ng budget noon. Parang 700 million. I don't know. Correct me if I'm wrong. Pero napakababa po. Pero bakit nakapagbigay pa ng serbisyo? Hindi naman pera-pera lang yan eh. Di ba? Bakit nakapagbigay pa rin siya ng mas mahigit na serbisyo sa mga tao? Especially during the time ng pandemic. Saan niya kinukuha yon? Saan niya kinuha? Yung po ay kinuha dahil sa mga kontribusyon ng iba't ibang private sector. Yan po ang sinasabi ko. Bakit hindi makagawa ng ganyan siya si Sara? Di ba? Bakit? Di ba? Kasi wala siyang kurakot doon. Hindi niya makukurakot yun dahil yun ay galing sa private sector. Or, baka walang magtiwala sa kanya sa private sector. No? So, ayan, di ba? Unang-una sa mga nag-gravitate ay itong si Bongo na may allegation din laban sa kanya. Remember, yung kanyang mga miyembro ng pamilya ay contractor din. Di ba? Padalawa, kita mo, may picture pa itong si Estrada, no? May mukhang nagpapa-autograph kay Sara Duterte ng picture niya. Di ba? Okay? Di ba? Isa yan. Alright? Meron din po mga nagpapa-picture pa. Sino? Si Joel Villanueva naman. Right? Na may allegation din sa flood control project. Di ba? Oh, isa pa. Itong si Amy Marcos. Tingnan mo si Amy Marcos, ha? Panay ang sip-sip dito kay Sara Duterte sa kanyang motion pa. Motion daw sa Senado. Kung ano, magsasalita lang ng yes, kung ano-ano pang magagandang palamuti ang sinabi para purihin ang opisina ng Vice President. Okay? Kita nyo yan, yung mga yan, nag-gravitate na, di ba? Kanya-kanya ng dikitan. Di ba? At napapansin nyo, mga dumidikit ay yung mga taong nababahiran ngayon ng anomalya na naman. Di ba? So, ang gulo na, Kanya-kanya na silang turuan. Kanya-kanya ng kumbaga, ginugulo na po, ginugulo na. Ginugulo na ang isipan ng mga tao. Right? Ito namang si Marcoleta, isa pa din, Isa pa ding bagay, ito naman po talaga yung bark dog, Aso naman talaga ito ni Inday Sara. Kahit nung pang nasa kongreso ito, wala na pong bago yun. Diba? So, yan. So, I mean, at tayo pong mga Pilipino
na nagsusubaybay dito. Wag naman po sana tayong manawa sa kasusubaybay. Tingnan natin, ang gusto lang naman po natin ay malaman ang buong katotohanan at makulong kung sino ang mga dapat ikulong. Correct? Yun lang naman ang gusto natin. Ito pa isa inaalala ko, no? Paano kung ngayong lumalabas na halos lahat ng matataas na opisyal sa ating gobyerno, halos lahat, hindi ko nilalahat, halos lahat, katulad niya mga senador na yan na lumalabas ay may mga insertion daw lahat. Halos lahat ng 19 Congress na senador ay may mga insertion to the tune of to the sum of 100 billion pesos. Ang laki nun, Laki. Di ba? Paano? Yung mga yan, lahat ay may mga tainted of corruption. Tainted na sila. Yung mga congressman na yan. Yung mga DPWH na yan. Yung mga secretary and undersecretary ng DPWH. Yung mga nandyan sa COA, kung sino man yung mga nasa COA na yan na hindi ginawa yung trabaho nila para bantayan ang pera at kaba ng bayan. Yung mga nasa DBM. Right? Pag nag-resign, dapat siguro nagre-resign na talaga yung mga yan. Ang problema, pag nag-resign yung mga yan, ito bang si BBM, ito si Pangulong Marcos ba, may pamalit? Siguro dapat talagang mangyari uli yung 1986, EDSA, na magkaroon ng revolutionary government. Maalis ng lahat, kumuha ng tamang presidente, bagong presidente, alisin ng lahat, magkaroon ng pag-resign na naman yung mga ganyang mga namumuno sa ating gobyerno at mag-appoint ng panibago. Sino naman kaya ang dapat nating ilagay? Well, maraming pwede. Okay? But the point is this. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Meron po talagang pag-asa. At huwag tayong manawa sa katatahol at para malaman natin kung sino at ang mga tao na nasa likod ng mga anomalya sa gobyerno. At para sila'y managot. Okay? Magandang gabi po. Bye-bye.